Hindi pa umano target ng International Criminal Court o ICC si US President Donald Trump. Ayon yan mismo kay Trump, bagamat aminado siya na posible itong mangyari balang araw. Binigyang diin din nito na sa ngayon ay nakatutok ang kanyang administrasyon para ipagtanggol si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang nahaharap sa mga kaso sa ICC. Muli namang tinawag ni US Secretary of State Marco Rubio na isang illegitimate international organization ang ICC. Sinabi rin ni Rubio na nagsimula na ang Estados Unidos ng malawakang diplomatikong kampanya laban sa ICC dahil umano sa pagiging arogante nito. Nagbabalangkas na rin ang Estados Unidos ng mga parusa na posibleng ipataw laban sa ilang opisyal ng korte. Sa ngayon, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga bansang kumakalas na sa ICC, kabilang na ang Chad at Venezuela, habang patuloy pang nananawagan ang Washington na sumunod na ang iba pang member state ng ICC na mag-withdraw sa nasabing International Tribunal. By the way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, because she's talking about it, I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. 28 years ago today, the Rome Statute was born from a shared conviction that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished. Its adoption made possible the creation of the International Criminal Court, which is the only permanent international criminal court established to end impunity for the perpetrators of those crimes. Since then, the International Criminal Court has been fulfilling its mandate and is now seized of situations from regions across the world. The court has never been busier, reflecting the continued relevance of its mission. On this International Criminal Justice Day, let us recall that the international rule of law cannot exist without independent judicial institutions that uphold the law through the decisions of impartial judges. The International Criminal Court is one such institution. By exercising its jurisdiction over individuals accused of committing the most serious crimes of concern to the international community, the court provides a necessary mechanism for accountability and offers hope to victims of these grave crimes. International courts must always remain independent and free from political influence and coercion. This guarantees their impartiality and ensure fair proceedings. Yet, in recent years, international law has come under increasing pressure through both direct attacks and the weakening of the commitment to uphold it. It has never been more important than it is today to defend the international rule of law and to continue the pursuit of justice. Kailan lang bumisita dito si Secretary Marco Rubio ng Amerika, ng Secretary of State, upang kausapin si Bongbong Marcos. And we can safely assume na isa sa mga pinag-usapan nila dyan ay ang estado ng ICC at ang paghikayat ng Amerika na mag-withdraw ng suporta ang Pilipinas sa ICC. Well, officially ang Pilipinas ay dapat hindi naman talaga sumusuporta sa ICC kasi tayo nga ay nag-withdraw na ng ating pirma sa ICC at hindi naman ito binalik ni Bongbong Marcos. At paulit-ulit sinasabi niya noon, hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero sa kanyang mga kilos at galaw ay malinaw para sa Amerika na siya ay 100% na sumusuporta sa ICC.
Bakit gusto ng Amerika tanggalin ang ICC? Well, it's because pinakita ng ICC yung kanilang pagnanais na maging world power by itself, like a government, kahit wala silang sariling bansa at hindi sila gobyerno. Sa pamamagitan nito, pati yung mga bansa na wala silang kasunduan, kagaya ng Russia, ng Ukraine, ay pilit na sinasakop ng ICC at pinapatawan o nagre-release sila ng warrant of arrest laban sa mga pinuno ng bansa na ito, kagaya ni Netanyahu, ni Vladimir Putin. At pinaaresto nila kahit hindi naman signatory sa ICC itong mga tao na ito, mga bansa na ito. And that is not remote pagdating sa sitwasyon ng Amerika. Pag hindi na presidente si Donald Trump, pwede rin nilang issuehan ng warrant si Donald Trump. Even today na presidente pa si Donald Trump, maka-issuehan nila ng warrant. The problem is, baka kapag hindi na kaalyado ni Donald Trump yung susunod na presidente, kagaya na sa sitwasyon ni President Digong, gamitin ito ng ICC bilang pagkakataon upang gumanti sa kanya at siya naman ang ipaaresto. At di umano, may mga instances din na parang gusto nang paimbisigahan ng ICC yung mga sundalo ng Amerika na lumahok sa mga international operations kagaya ng Afghanistan, sa Venezuela, at balak nilang sampahan ng kaso at ipaaresto. At hindi ito katanggap-tanggap sapagkat ang Amerika isang soberanyang bansa, isang malayang bansa na may sariling gobyerno, may sariling hukuman. At kung mayroon mang kakasuhan, dapat doon sila kasuhan sa kanilang mga hukuman. Ito yung sinasabi natin noon pa ng mga dahilan kung bakit hindi po pwede na si Rodrigo Duterte ay dalhin sa Hague. Kasi nga, ang ICC ay foreign court at dapat yan ay gagana lang kapag hindi gumagana ang ating mga hukuman sa Pilipinas. Subalit sa kasalukuyan, gumagana po yung ating mga korte. And this is the very same logic that America is using. Kaya sinasabi niya mga baliw, mga full of crazies daw ang ICC. Which is exactly our point before, pero wala nakikinig sa atin. But now America is the one saying it, makikinig kaya? Apparently, parang hindi nakinig si President Marcos dito. Kaya pagkatapos ni Marco Rubio, personal pa siya tinawagan ni Donald Trump. Again, I think that is for the purpose of campaigning against ICC. But based on the pronouncement of Malacanang recently, sinabi nila that they begged off doon sa call ni President Trump na mag-withdraw ng suporta sa ICC. I think that explains why immediately after the talk with President Marcos ay nagpataw ang Amerika ng 12.5 additional tariff sa Pilipinas. Si Donald Trump kasi is assuming that Marcos may be persuaded by this imposition of additional tariff kasi masasaktan ng ekonomiya ng Pilipinas. What Donald Trump didn't think about is that our president doesn't care. He doesn't care about the impact nito sa ekonomiya ng Pilipinas. All he cares about right now is yung kanyang politika at yung kanyang pananatili sa kapangyarihan. However, Donald Trump is a different breed of man. Ibang klase itong si Donald Trump. And he takes rejection not too lightly. At yung ginawa na ito ni Marcos is now he is stepping away from the good graces of Donald Trump. Well, I don't think he was ever in the good graces. Pero makita ninyo yung sumunod na pronouncement ni Marcos. Pagkatapos siyang tawagan ni Donald Trump, gusto daw niya ng reset ng pakikipag-ugnayan o ng relasyon natin sa China. Ayun, bigla siyang nagsisip-sip sa China. Pero yung kanyang Coast Guard at saka si Gibo Teodoro ay binabanata naman ng China. At mukhang itong administrasyon na ito, litong-lito na. Pati pagdating sa foreign policy, hindi na nila alam kung ano ang kanilang susundin. And this is going to spell disaster for this government. Kasi sila ay nagpipilit na mamangka sa dalawang ilog na ang bangka naman nila ay hindi pa nga bangka. Balsa na antique. Dito pinapakita nila yung kanilang inexperience insofar as international diplomacy is concerned. Bakit ito lumalabas ngayon? Dahil nangunguna sa kanila yung kanilang pamumulitika at hindi ang interes ng ating bansa. And this will bring us to more disaster. The imposition ng mga tariff nito sa Pilipinas will drive away more future investments for the Philippines. Kasi bakit ako magninegosyo dito? Kung lahat naman pala ng aking ipuproduce dito sa Pilipinas, i-export sa Amerika, ay mapapatawan pa ng karagdagang mga buwis. Nililipat na lang ako doon sa bansa, doon ako magninegosyo na mayroong preferential treatment from the United States. But our government doesn't care about this kasi doesn't care about you. Ang gobyernong ito doesn't care
all about us. All it cares about right now ay yung pananatili nila sa kapangyarihan. Pero tayong lahat, magmasid tayong lahat, makinig tayong lahat, at pagmasdan ninyo kung ano pa yung mga magaganap sa mundo, this will be very quick. Because the United States of America will not tolerate an ally like Bongbong Marcos na hindi po proteksyonan ng interes ng Amerika or even the interest of Donald Trump. Whatever it is sa magiging away nila tungkol dito, definitely magkakaroon ito ng repercussion sa ating lahat.